ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, April 14, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Excise tax sa LPG at kerosene sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon ang kanyang mga kritiko na samahan siyang mag-ehersisyo upang mapatunayang maayos ang kanyang kalagayan. Palasyo tinawag na salot sa lipunan ang mga nagpapakalat ng fake news. DILG Secretary John Vic Remulla nagsorry sa pag-aresto sa isang lalaking walang damit pang itaas habang naghahalo ng semento sa kanilang bakuran. 20% reduction sa produksyon ng palay hindi pa dapat ikabahala ngayong taon ayon sa DA. Red News, 6 katao ay naresto makaraang mauwi sa gulo ang ikinasang demolisyon sa mga kabahayan sa Taguig City. Para sa ating SciTech, kakaibang liwanag sa kalangitan noong weekend binigyan linaw ng PhilSA. National News, mga damit at alahas ni Queen Elizabeth II tampok sa isang exhibition sa Buckingham Palace. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng country music singer-songwriter na kinilala bilang kauna-unahang babae na tumanggap ng Country Music Artist Entertainer of the Year Award. Sino siya? Alamin. Nagkakaiba isang babae sa China sumabit sa likod ng tumatakbong truck para mahabol ang asawang nangangaliwa. Ang ating poong oras ay 6:35 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanyang petro, nakasaad na nagpatupad sila ng 20 pesos and 89 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 43 centavos naman ng tapyas presyo sa gasolina at 8 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng diesel. Ang kumpanyang Shell naman ay nagpatupad ng 23 pesos na tapyas presyo sa diesel, 6 pesos and 50 centavos naman ang rollback sa gasolina, habang ang presyo ng kerosene ay may bawas na 11 pesos and 50 centavos kada litro. Ang Unioil Petroleum Philippines Corporation naman ay may 20 pesos and 90 centavos sa rollback sa diesel at 4 pesos and 50 centavos sa gasolina. 774 Balita Ngayon. Samantala, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene para mabawasan ang presyo nito sa gitna ng mataas na halaga ng krudo sa world market dahil sa kaguluhan sa Middle East. Bunsod nito, sinabi ng Pangulo na aabot sa 3 pesos and 36 centavos kada kilo ang ibababa sa presyo ng LPG o halos 37 pesos kada tangke, habang 5 pesos and 60 centavos kada litro naman ang bawas sa kerosene. Otomatiko namang ibabalik ang excise tax kapag bumaba ang presyo ng langis o matapos ang 3 buwan. Sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 336. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene.
Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Inihayag din ng Pangulo na ngayong araw naman nakatakdang talakayin sa pulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT ang magiging desisyon sa excise tax sa diesel at gasolina. Mababatid na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong nakaraang buwan ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa kanya ng emergency powers upang suspindihin o bawasan ang excise tax rate sa mga produktong petrolyo. Para sa kaugnay na balita, pagsuspinde sa excise tax sa diesel at gasolina, mas inirerekomenda ng isang senador. Detalye ihahatid ni Conde Bata. Inirekomenda pa rin ni Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Ad Hoc Committee Chairman Sherwin Gatchalian na suspendihin ang buwis sa diesel at gasolina. Ang kay Gatchalian, welcome sa kanyang anunsyo ng palasyo na suspendihin ang excise tax sa LPG at kerosene. Gayunman, mas iminumungkahi pa rin ng senador ang suspensyon sa excise tax sa diesel dahil itong itinuturing na fuel of the masses at transportation. Sinabi pa ni Gatchalian na kung perfect sana ang targeted distribution ng subsidiya ay napakaganda sana ng magiging resulta ng pansamantalang pagsuspende sa excise tax sa LPG at kerosene. I still recommend to suspend diesel at the very least kasi yan ang fuel of the masses, fuel of transportation. And like I said, kung perfect yung ating targeted distribution, napakaganda sana yan. Pero narinig naman natin yung DSWD, narinig naman natin yung DOTR. Hirap rin sila dahil madumi yung listahan nila. No? So in a perfect world, okay yung targeted. But we all know that matagaling distribution ng subsidies sa mga transport companies. No? Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga kritiko na nagsasabing siya ay may sakit na pumunta sa Malacanang at samahan siyang mag-ehersisyo. Ayon sa Pangulo, maaari silang mag-gym upang mapatunayan kung sino ang mas malakas magbuhat ng weights. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Git ng Pangulo, hindi siya umaasa sa supplements at mas mahalagaan niya ang tamang pagkain, regular na ehersisyo at sapat na tulog kahit aminado siyang minsan ay kulang siya sa pahinga. Dagdag pa ng Pangulo, halos 3 buwan na siyang hindi nagpupunta sa ospital at ang huli niyang check-up ay nang sumailalim siya sa CT scan para sa kanyang diverticulitis na ngayon ay maayos na. Hinikayat naman ng Pangulo ang publiko na huwag paniwalaan ang mga kumakalat na impormasyon na siya ay may sakit dahil pawang kasinungalingan lamang anya ang mga ito. Gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bagong Tourism Secretary nanumpa na sa pwesto. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Maria Bernardita o Dita Angara Matay bilang bagong acting secretary ng Department of Tourism. Pinalitan niya si Cristina Frasco na nagsilbi mula June 2022 hanggang March 2026 at inilipat bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon sa palasyo, si Angara Matay ay isang veterano sa larangan ng trade at investment
at may karanasan sa International Economic Management kabilang ang trade promotion at investment facilitation. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi si Angara Matay bilang Commercial Counselor at Special Trade Representative sa Tokyo, Japan, kung saan nakipagtulungan siya sa mga kumpanyang Hapones para palakasin ang ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas. Samantala, nanumpa na rin sa pwesto bilang Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime si Major General Romeo Prestoza. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pumalag ang Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang video, sinabi ni Senator Amy na matagal na siyang walang komunikasyon sa kanyang kapatid, ngunit may mga impormasyon umano siyang natanggap tungkol sa kondisyon nito, kaya dapat lamang na maging bukas ang palasyo sa kalagayan ng Pangulo. Hindi na kami nagkita, ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan tungkol sa kalusugan niya. Yan po si Senator Amy Marcos. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, walang matibay na basehan ng mga alegasyon ng senadora at hindi na dapat itong pansinin. Gayong mismong kay Senator Amy na nanggaling na hindi sila nakikita ng Pangulo. Tinawag din ni Castro na salot sa lipunan ang mga nagpapakalat ng fake news at hindi sila kailangan sa lipunan. Ano ba sinabi niya? Sinabi niya hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So, fake news siya. Kung hindi naintindihin yung mga fake news ngayon, hindi po natin kung ano pong nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita niyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Yan naman po naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa iba pang balita, classroom resources, pinalakas ni DepEd Secretary Sani Angara. Detalye iahati ni Gina Mape. Inanunsyo ni Education Secretary Sani Angara ang malaking dagdag sa maintenance and other operating expenses o MOOE na mga pagpublikong paaralan upang resolbahin ang tumataas na gastusin at mapahusay ang kalidad ng operasyon. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng 2026 budget, prioridad ng Department of Education ang direktang paghahatid ng pondo sa grassroots level. Sa ngayon, ang per-learner MOOE para sa mga mag-aaral sa elementary ay 2,792 pesos na, mula sa 2,140 noong 2025 at 1,389 pesos noong 2024. Para naman sa mga junior high school, tumaas ang 2026 MOOE allocation bawat mag-aaral, 1,631 pesos, mula sa 2,201 pesos noong 2025 at 1,844 pesos noong 2024. Samantala, ang pondo para sa senior high school ay 3,264 pesos bawat mag-aaral mula sa 2,784 noong 2025 at 2,306 pesos noong 2024. Paliwanag ng kalihim, malaking dagdag sa pondo na ito ay bahagi ng layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na unahin ang kapakanan ng mga paaralan at ang pagbibigay ng sapat na resources para sa mga mag-aaral. Tiniyak ng kalihim na magpapatuloy ang dagdag pondo hanggang 2027. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon.
Humingi ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla sa isang lalaki na hinuli dahil wala siyang damit pang itaas habang naghahalo ng semento sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Aminado si Remulla na nagkulang siya sa pagbibigay linaw sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yon. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Tiniyak naman ni Remulla na susuriin ang naturang programa at magpapatupad ng mga adjustments at pag-iibayuhin pa ang mga guidelines sa ilalim nito. Gayunman, sinabi ng kalihim na tuloy pa rin ang implementasyon ng Safer Cities Initiative. Isa sa ilalim niya ang programa sa assessment sa susunod na buwan at ikukumpara ang focus data crime sa ngayon kumpara sa mga naitala sa mga nakalipas na taon. Samantala, heat break at rotation ipatutupad ng PNP kasunod ng nararanasang matinding init. Narito po ang report ni Angel Garcia. Inaalalahanan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga hepe ng bawat unit na magpatupad ng mga hakbang pangkaligtasan para sa kapulisan sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon kay Nartates, kailangan tiyakin na may sapat na pahinga o heat break ang mga pulis na nasa ground upang maiwasan ang masamang epekto ng tumataas sa temperatura ngayong tag-init. Aniya, kabilang sa mga ipapatupad na adjustment ng PNP ay ang rotation ng mga tauhan at ang regular na heat break para mapangalagaan ang kanilang kalusugan habang naka-duty. Tinitiyak din ni Nartates sa maglalaan ng PNP ng sapat na pondo para sa mga kinakailangang kagamitan na pamproteksyon ng mga tauhang nakadeploy sa labas o sa ground. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pinawi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pangamba na magkakaroon ng 20% reduction o pagbaba sa produksyon ng mga pananim, partikular sa palay, dahil sa pagtaas ng presyo ng pataba at patuloy na krisis sa langis. Ayon kay Chu Laurel, hindi isinasantabi ang posibilidad na mabawasan ang produksyon sa palay dulot ng kasalukuyang sitwasyon. Gayunman, hindi naman anya ito dapat ikaalarma dahil sa kasalukuyan may oversupply o sobrang supply ng bigas sa maraming bansa gaya ng India at Vietnam na kasalukuyang nasa harvest season. Bukod dito, lahat din ng warehouse ng NFA ay puno pa at naging maganda rin ang ani ngayon. Kung magkaproblema man sa produksyon, sa tingin ni Chu Laurel ay sa susunod na taon pa ito mararamdaman. I think 20% is a possibility in reduction, if due to the circumstances. Is it alarming? Hindi naman ganun ka-alarming kasi as of the moment may oversupply pa rin naman sa mundo ng bigas, India at saka Vietnam. At kasagsakan din ang kanyang harvest season ngayon. As far as tayo naman is concerned, lahat ng warehouses natin sa NFA halos puno lahat at medyo maganda yung harvest natin. I think if ever there will be a problem, it's not going to be this year. It might be next year. Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Samantala, krisis sa pagkain dapat paghandaan na agad ng gobyerno. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Ibinabala ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na posibleng maranasan ng Pilipinas ang krisis sa pagkain bilang resulta ng pandaigdigang krisis sa langis
na tiyak lalong magpapahirap sa bawat pamilyang Pilipino. Bunsod nito iginit ni Isidre sa gobyerno na agad gumawa ng aksyon para matiyak ang seguridad ng bansa sa pagkain. Paliwanag ni Isidre, ang nagpapatuloy na fuel crisis ay may direktang kaugnayan sa presyo ng pagkain dahil kapag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo ay tumataas din ang gasto sa transportasyon, gayon din sa pagtatanim at sa pagbiyahe ng mga produkto mula sa pag-ani hanggang sa pamilihan. Bini Isidre, mahalaga na pangunahing maprotektahan ang supply chains sa pamamagitan ng pagpwesto ng mga bigas at iba pang pangunahing pagkain sa mga estratehikong lugar sa bansa. Mungkahin ni Isidre, bilisan ang pagkakalob ng subsidy sa mga magsasaka at mangingisda, tutukan ang pagsasapinal ng mga kontrata para sa supply ng fertilizer at agapan ang pakikipag-ugnayan sa mga logistics operators upang hindi mabalam ang delivery ng pagkain sa buong kapuluan. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nauwi sa gulo ang ikinasang demolisyon sa 300 kabahayan sa Panday Creek, Barangay Palingon, Tipas, Taguig City. Ayon sa mga otoridad, ilang residente ang nambato ng bote at iba pang gamit na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na individual na bahagi ng demolition team. Muso dito, inaresto ng mga otoridad ang 6 na katao na sangkot sa panggugulo. Ayon kay Myra Arellano, Sheriff 4 ng Taguig Regional Trial Court, Branch 266, ikinasa ang demolisyon makaraang mabigo ang mga residente na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO. Naibenta na niya ang 1.7 hektaryang property sa isang construction company. Inihiyag naman ng Panday Creekside Urban Port Incorporated na abot sa 2,000 residente ang apektado ng naturang demolisyon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 77 centavos. Nasa 69 pesos and 78 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 17 cents. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 93 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi April 13, 51, 54, 39, 50, 24, at 40. Kung saan nasa 48,290,931 pesos and 86 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 39, 19, 26, 17, 2, at 44. Kung saan naaabot sa 23,059,737 pesos and 57 centavos ang jackpot prize. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, posibleng dahil sa pagdaan ng isang rocket ng China, kaya nagkaroon ng hindi pangkaraniwang liwanag sa kalangitan na namataan sa iba't ibang bahagi ng bansa noong Sabado ng gabi. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, ang Jilong 3 rocket ay pinalipad ng People's Republic of China mula sa South China Sea dakong alas 7:32 ng gabi, ilang minuto bago masilayan ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Nangyayari umano ang naturang fenomeno na tinatawag na space jellyfish
fish kapag direktang natatanglawan ng sikat ng araw ang plume na inilalabas ng rocket sa mataas na altitude habang madilim sa ibabaw ng mundo. Paliwanag pa ng PhilSA na kumakalat ang lumalaking plume sa manipis na upper atmosphere at nagpapakalat ng sikat ng araw na lumilikha ng isang makinang na hugis-dikyang liwanag na masisilayan tuwing twilight conditions o takip silim. Wala naman dapat ikabahala ang publiko dahil ayon sa PhilSA, isa itong normal phenomenon at walang direktang banta sa pangkalahatan. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, mga damit at alahas ni Queen Elizabeth II tampok sa isang exhibition sa Buckingham Palace. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Itinatampok sa bagong exhibition sa Buckingham Palace ang mahigit 300 fashion items ni Queen Elizabeth II na nagdiriwang ng buhay ng yumaong reyna habang naghahanda ang Great Britain sa paggunita ng kanyang ika-100 kaarawan sa susunod na linggo. Ayon sa Royal Palace, ang Queen Elizabeth II Her Life and Style Exhibition ang pinakamalaki at komprehensibong exhibition ng fashion items ng yumaong reyna. Kabilang sa koleksyong ito ang mga damit, alahas, hats, sapatos at accessories, gayon din ang mga hindi pa nakikita ng publiko na design sketches, fabric samples, at mga sulat na nagpapakita ng mga behind-the-scenes na proseso ng pananamit ng reyna. Kasama rin sa highlights ng exhibition ang christening robe, bridesmaid dress, wedding dress, coronation dress, at ang ensemble na isinuot niya sa kasal ni Princess Margaret. Magtatagal ang Queen Elizabeth II Her Life and Style Exhibition hanggang sa October 18 sa King's Gallery, Buckingham Palace. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa music trivia, kaarawan ngayon ng country music singer-songwriter na kinilala bilang kauna-unahang babae na tumanggap ng Country Music Artist Entertainer of the Year Award. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 14 taong 1932, isinilang sa Butcher Hollow, Kentucky, USA, ang country music singer-songwriter na si Loretta Lynn. Si Loretta Lynn ang tinaguriang Queen of Country Music. Itinanghal din ang 18-time Grammy-winning singer-songwriter bilang kauna-unahang babae na nakatanggap ng Country Music Artist Entertainer of the Year Award. Marami pang parangal ang natanggap ni Loretta Lynn bunsod ng kanyang hindi matatawarang ambag sa industriya ng musika, partikular sa country music. Maliban sa Grammy Awards, ilan pa sa mga malalaking music organizations na kumilala sa kanyang galing sa musika ay ang Country Music Association at Academy of Country Music o ACM. Ilan sa mga pinasikat na awitin ni Loretta Lynn ay ang Hey Loretta, Woman of the World, Love is the Foundation, at ang The Coal Miner's Daughter na titulo rin ng 1980 film na ibinase sa kanyang buhay. Ang kanyang awitin na Let Your Love Flow ay mapapakinggan ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang babae sa China sumabit sa likod ng tumatakbong truck para mahabol ang asawang nangangaliwa. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning. Yes, good morning mga ka-music. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Pagkalahit mong isang eksena sa pelikula ang ginawa ng isang babae sa China na sumabit sa likod ng isang tumatakbong truck. Ayon sa traffic police sa Maralbexi County, agad silang nag-dispatch ng kanilang mga tauhan sa area nang matanggap nila ang pambihirang sumbong ng harangin ng mga otoridad ng truck. Doon nila nalaman na asawa pala ng ginang ang nagmamaneho nito. Ayon sa ginang, kumbinsido siyang may kalagoyo ang kanyang mister, kaya naman nang umalis ang kanyang asawa ng sakay ng truck, ay hinabol niya ito at sumabit sa likod ng truck habang umaandar. Nais ng ginang na mahuli sa akto ang kanyang asawa na nangangaliwa.
Inihayag naman ng mga otoridad na maswerte ang babae dahil hindi siya napahamak sa kanyang ginawa. Pinatawa naman ng multang 200 yuan o mahigit 1,700 pesos ang asawa ng ginang at pinawasan din ng 3 puntos ng lisensya nito dahil sa kapabayaan matapos hindi inspeksyon ang kanyang sasakyan bago umalis. Paalala naman ng mga otoridad sa mga mag-asawa, idaan sa maayos na pag-uusap ang problema sa halip na gumawa ng mga buwis-buhay na mga aksyon. Ayan, ay mahirap talaga, no? Sa pag-aasawa, hindi talaga perfecto, no? Ang buhay pag-aasawa, walang perfecto, ngunit kailangan ninyong intindihin ang isa't isa. Ang pinakamahirap sa pag-aasawa ay ang pagpapatawad, no? Kung mayroong kasalanan ng isa. At isa pa dyan, yung pagiging faithful, pagiging loyal na mag-asawa. So, ginusto ninyo yan, mag-asawa kayo, panindigan ninyo hanggang sa bandang huli. Alright? Yan ang yung balitang kagaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating topic ngayong araw po ng Tuesday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Satisfied ba kayo sa hakbangin ng Marcos Jr. Administration sa oil crisis sa bansa? At ano pong masasabi ninyo sa pagpapakitang gilas ng Pangulo para sabihing healthy o malusog siya? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan at sama-samang himayin sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Kaya para po sa inyong mga reaksyon, komento, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, April 14, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Ang ating po